Sa digital asset market, may mga pagkakataon na ang presyo ng isang coin ay hindi po sumasalamin sa tunay na halaga nito. Ito ang mga moments kung saan tayo bilang mga investors at traders ay humihinto, tumitigil sandali at nag-iisip. Talaga bang ganito lang ang value? O mayroon bang mas malalim na dahilan kung bakit siya mababa sa kung ano ang karapat-dapat niyang presyo? Sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit sinabi ng isang analyst na undervalued sa XRP. Hindi ito simpleng opinion lamang. Nanggaling ito sa on-chain data, isang uri ng matibay na ebidensya na hindi po madaling baliwalain. Sa mahabang panahon, marami po ang na-frustrate kay XRP. Parang paulit-ulit siyang bumabalik sa parehas na price zones. Parang tumatakbo po siya sa isang bilog na walang katapusan. Ngunit ngayon, may mga bagong datos na nagsasabing hindi ganito kababaw ang kwento. Kaya ang tanong, ano nga ba ang nakikita ng mga analyst na hindi pa napapansin ng karamihan? Bakit nila sinasabing undervalued sa XRP? At kung totoo nga ito, ano ang dapat po nating bantayan bilang mga investors? Kaya yan po ang ating aalamin ngayon sa video na ito. Kaya yan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang sinasabi ng analyst tungkol kay XRP. Yan, meron pong isang analyst dito na kilala sa pangalang Chart Nerd. Ayan po. At sa kanyang post po dito sa X ay binigyan po niya ng attention sa XRP sa pamamagitan po ng fresh on-chain readings mula sa Glassnode. Hindi po siya basta-bastang hype or opinion lang o mas kilala bilang siya po ay nagpapakita ng isang metric na tinatawag na market value or market value to realized value ratio o mas kilala po bilang MVRV. Dito po siya nagsimulang magpaliwanag kung bakit mababa ang tingin ng market kay XRP kumpara sa tunay na halaga nito or sa madaling salita is undervalued. Ang MVRV ay hindi po simpleng indicator. Isa itong batayang sukatan para malaman kung overpriced o undervalued ang isang asset. Para itong digital x-ray ng economics ng isang coin. Sa madaling salita, kinukumpara nito ang market capitalization sa realized capitalization. Ang realized cap ay parang kabuang acquisition cost ng mga holders. Kung magkano po nila nabili ang asset, hindi kung magkano ang presyo niya ngayon sa market. Kapag mababa po ang MVRV, ibig sabihin nito, madalas undervalued ang coin dahil karamihan po sa mga holders ay malapit sa break-even point. Wala pong malalaking tubo, walang sobrang euphoric na profit-taking. Hindi lang basta sinabi ni Chart Nerd na undervalued si XRP. Nagpakita po siya ng datos na malinaw. Sa kanyang reading, makikita mong si XRP ay nasa mababang MVRV zone. Ang ganito pong sitwasyon ay hindi pangkaraniwan sa mga bull market. Kung idadagdag pa natin ang kasaysayan, makikita nating sinabayan din ito ng explosive growth sa nakalipas na mga cycle. Kaya para po kay Chart Nerd, hindi ito simpleng sideways market lamang. Para sa kanya, may malakas po na value signal na lumilitaw. Para sa atin naman bilang mga investors, trading communities at mga holders ay napakahalaga po nito. Dahil kung undervalued ang isang asset tulad ng XRP habang steady ang kanyang metrics, ibig sabihin ay may potential upside po siya kaysa sa inaakala ng karamihan. Kaya bago po magising ang crowd, unti-unti na tayong binibigyan ng oportunidad ng on-chain data. Ano ba talaga ang MVRV at bakit po napakahalaga nito? Para maintindihan po natin kung bakit mahalaga ang MVRV, ay kailangan muna nating maintindihan kung paano po ito gumagana. Ang market cap ay presyo ng isang asset multiplied po sa kabuang circulating supply.
Ito po ang number na lagi nating nakikita sa coin market cap. Pero hindi po ito ang tunay na base cost ng mga investors. Ito lang ang kasalukuyang presyo multiplied po sa supply. Sa kabilang banda, ang realized cap ay mas literal. Ito po ang kabuang cost basis ng lahat ng mga holders. Sa simpleng salita, dito po nalalaman kung magkano talaga binili ng market si XRP sa kabuuan. Kaya ang MVRB ay market cap divided by realized cap. Kung mataas ito, kadalasan overpriced ang asset. Kung mababa naman, undervalued. Kaya bakit mahalaga? Mahalaga po ito dahil ang MVRB ay parang X-ray ng profitability. Kung nasa itaas po ang MVRB, ibig sabihin ay maraming holders ang nakaupo sa kita. Kaya kadalasan nagbibitaw po sila. Nagsisimula ang sell pressure at dito po pumapasok ang takot sa market dahil kapag nabawasan ang demand at tumaas po ang supply, pumapaloob ang presyo sa downtrend. Kung mababa po ang ratio, iba po ang kwento. Ibig sabihin naman, mas kaunti po ang holders na nakaupo sa profit. Wala pong malaking incentive para magbenta. Ang market ay mas tahimik, ang speculation ay mas mahina. Ito ang mga panahon na madalas hindi napapansin ng mga retail investors, pero dito po nagsisimulang mag-accumulate ang mga whales at saka long-term believers. Sa kaso po ni XRP, mababa po ang kanyang MVRB sa kasalukuyan. Kaya para kay Chart Nerd, ito ay clear signal or malinaw na signal na nagsasabing si XRP ay undervalued. Kaya ano nga bang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga traders? Simple lamang po mga ka-crypto, lumalabas na karamihan po sa mga holders ay nasa halos break-even zone. Wala po silang malalaking tubo na ibebenta. At ang ganitong pattern sa mga nakaraang cycle ay nauuwi po sa major upward movement. Ano naman ang ibinubulong ng kasaysayan ng MVRB kay XRP? Historically, ang MVRB ay may kakaibang personalidad. Nakikita natin ito sa cycle noong taong 2017 at saka 2021. Noong mga panahong ito, bago po pumasok sa XRP sa kanyang malalakas na rally, hindi po agad nag-spike ang MVRB. Tahimik muna siya, mababa, parang dormant, parang naghahanda para sa isang volcanic eruption. At nang tuluyang sumabog ang presyo, nag-spike po ang MVRB ng matindi. Dito nangyari ang euphoria. Dito nagsimula ang malalakas na sell-off pagkatapos ng price peak. Sa chart po, dito ay makikita natin ang malinaw na pagkakaiba. Noong taong 2017, ang MVRB ay lumipad sa sobrang taas bago ang major peaks. Ayan, malayo po ito sa cost basis ng holders. Sobrang laki ng tubo. Kaya napuno po ang market ng greed. Ngayon, wala pa tayo sa ganitong territory. Kumbaga, nasa waiting room pa lang ang market. Ang kasalukuyang MVRB ni XRP ay nasa moderate levels. Wala pong spike, walang euphoria. At kung titignan po natin ito objectively, parang sinasabi po sa atin na relax. Hindi pa nagsisimula ang tunay na laban. Ayan. Ang ganito pong environment ay karaniwang womb ng undervalued conditions. Hindi pa pumapasok ang speculative mania. Kaya para sa atin, ito ang klase po ng signal na dapat po nating bigyan ng halaga. Hindi dahil sigurado itong papalo, kundi dahil hindi pa tumataas ang temperatura ng market. Dito po pumapasok ang advantage ng mga taong marunong magbasa ng data. Dahil madalang ang mga ganitong kondisyon at kapag nawala na, huli na ang karamihan. At ayan, bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Sa aking pananaw bilang isang crypto enthusiast, may bigat po ang mga sinasabi ni Chart Nerd dito.
na XRP is undervalued. Hindi dahil sa hype, kundi dahil sa on-chain metrics tulad po ng MVRB dito. Kaya, ayan. At ito po kasi ay nagbibigay ng napakalinaw na economic portrait or larawan ng isang coin. Kung tahimik po ang profit taking, kung mababa ang realized pressure, kung neutral o steady ang price movement, kadalasan ito ang mga sandaling undervalued ang isang asset. Maraming beses na nating nakita ito sa crypto market. Ang mga coins na tahimik, yung walang masyadong atensyon, sila po ang nagbubunga ng malalakas na galaw kapag pumutok po ang demand. Si XRP ay isa pong veteran sa domain na ito. Matagal na po siyang nakikipagsabayan sa industriya pero hindi po siya madaling i-interpret. Madalas late ang market sa kanyang hulma. Kaya ang tanong, handa ka bang pakinggan ang data kahit siya ay maingay? Kung oo, baka nakikita mo ang nakikita ni Chart Nerd. Hindi po ito tungkol sa hype. Ito ay tungkol sa value, tungkol sa patience, at tungkol po sa kung paano mag-isip ng katulad ng mga whale. Kung tama po ang direksyon ng market, mas malaki pa ang upside ng XRP kaysa sa nakikita ng karamihan sa ngayon. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.